Hello po ulit sa inyo. Bale, ngayon po, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano po yung sa deliveries. So, dito po pumapasok yung mga in-stock natin o yung mga purchases po natin. Magkaroon po tayo ng inventory. So, mapapansin nyo po, nilip po natin yung inventory natin. So, wala pa siya. So, gawin po natin, dahil naka-create na tayo ng mga product sa product listing, so, gawin po natin ngayon is click po natin itong new. So, click po natin itong new. So, makita po natin, nag-exist na po dito yung mga product na tinrate natin. So, kung marami kayong product, nahirapan kayong maghanap, gawin nyo lang po is right click, tapos show find panel. So, dito po, mas madali nyo mahanap yung mga product. Kahit ang i-type po nyo is first 3 letters, so lalabas na po niya lahat. Kahit yung nasa dulo, second word, lalabas din po. So, i-clear, make sure na may clear nyo po ito para bumalik po sa dati lahat ng mga product. So, yun po. So, try po natin mag-create ng PO o delivery. So, lima po, dumating sa inyo 50 pieces. So, automatic nagtatime siya 55 times 50 pieces. So, ang total po niya is 2,750. So, kung gusto niyo pong maglagay pa ulit sa isang PO, sa isang delivery, click nyo lang po itong save menu. So, yung product ko naman po yung sunod natin. Kasi sabihin natin siya is 50 din. So, save and close na lang po kung wala na po kayong ilalagay. So, isang PO na siya, isang delivery siya. Kung may invoice kayong na-receive, isang resibo na rin. Makikita niyo yung pinaka grand total. So, maganda po niyan. Mabilis na nyo na pong may papasok lahat ng mga inventory nyo. So, kung mag-create kayo ng another PO, deliveries, i-click nyo lang po yung save menu. So, kung hindi na naman, save and close lang po natin. Pwede rin po tayo maglagay ng remarks dito kung meron po yung mga gustong ilagay. Mga number o mga PO number. So, ito po, delivery number ay automatic na po kukumpute yan or lalabas. Madaling salita, i-save and close na lang po natin. So, maganda nito, pwede natin patakin dito para makita lang yung pinaka details. So, yan po. So, tingnan po natin yung inventory natin kung pumasok talaga yung 250. So, yun po. Pumasok po yung 50. So, nandyan din yung history. Kung gusto nyo makita yung history, January 13, 2017, 50 pieces para sa product 1, yung total na quantity, cost, tsaka total cost. Tapos yung product 2, same thing po, ganun din po. So, makikita nyo rin po dyan yung history ng sales nyo at adjustment. Ano ba itong adjustment? So, kung nagkamali kayo sa pag-create ng delivery nyo, pwede nyo pong i-adjust. Punta po kayo sa inventory adjustment, click nyo po yung new, hanapin nyo po yung product, alam mo, product 1, yung i-adjust nyo, sabihin natin, bawasan natin siya ng 5. So, lagyan na lang po natin dito yung remarks natin o reason. Wrong entry na lang o wrong input. So, yan po. So, pwede rin tayo mag-create pa ng isa, save and new. I-test natin itong product 2. Increase naman siya. Gawin natin 5. Ito po ay gagamitin nyo lang pag mag-a-adjust po kayo. Hindi siya applicable para gamitin ng mga staff nyo. Dahil pwedeng madaya nila o mamanipula nila yung mga inventories nyo. So, lagyan na lang natin dito is yes. So, save and close po natin. Click nyo po yung inventory adjustment. Makita nyo po yung history o yung kinreate nyo. Yan po. So, ito po yun. So, balikan po natin yung inventory. Makita nyo, nabawasan yung product 1. Bakit? Hanapin natin sa inventory adjustment. Nagbawas tayo ng 5. So, kung din sa product 2 naman, nagdagdag tayo ng 5. So, nakita natin yung mga adjustment. So, yan po ang mga details of paggamit sa inventory at sa deliveries. At the same time, doon po sa inventory adjustment. So, stay tuned lang po tayo sa susunod nating demo. Huwag niyo pong kalimutan
mag-visit sa aming website www.syempre.org or mag-subscribe sa aming YouTube channel, Syempre Information Technology Solutions. So, salamat po.